Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating video ngayon ay tungkol sa nangyayari kagabi lang. Yung pag-remand, tinatawag na remand, ibig sabihin ibalik, yun ay isang ano lang, parang pinalit lang na salita. Ang bottom line talaga niyan, ang kahulugan talaga niyan na pilit nilang tinakpan ay binasura na. Remand means to return, pero ang kahulugan niyan inayawan ng Senado, ibig sabihin ibinasura, itinapon at ibinalik, return to sender. Kung sulat pa yan hindi natanggap, return to sender, pero natanggap nila kahit nga sa sulat ay hindi pwedeng ma-return to sender kung natanggap na, di ba? Isa Senado, natanggap na nila, pirmado na nila, andin nag-convene na sila, nanunumpa na, tapos ibinalik. Walang walang modo talaga. Sabi nga ng isang UP professor ay nakakainsulto yan sa Kongreso. Kaya ang Kongreso ngayon ay nag-alburuto, umuusok ang mga ilong sa galit. Hindi natin alam, walang coverage ngayon. Sabi ni Lila Dilima kanina, ay pupunta sila alas 10 sa Senado. Dala-dala yung libu-libong mga activist group at iba pang mamamayan at mga estudyante. Hindi natin natiyak kung anong nangyari. Walang coverage ngayon. Samantala, meron tayong mga legal attorney dito na nagsasalita tungkol sa kababalagan na nangyayari sa Senado. Ito ang video courtesy sa atin ng Teleradyo Serbisyo. Sa hinahaba-haba ng buhay ko as a reporter, ngayon lang ako nakarinig na binalik ni remand ang impeachment complaint sa Camera Attorney. Tama yan. Kaya siya unprecedented kasi hindi yan nakasaad sa Constitution. Ang ini-envision ng Constitution na procedure ay once matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment at masabihan niya ang House of Representatives na they had taken proper action, no? Action na nila yung Articles of Impeachment, dapat mag-proceed na yan to a trial. So, unprecedented siya kasi wala ding constitutional basis yung pag-remand ng Articles of Impeachment, lalong-lalo na, Alvin, kasi ang konsepto ng pag-remand ay parang may mas nakakataas na hukuman na ibinababa ang isang matter sa mas mababang ranggo na hukuman. Pero hindi naman yan ang sitwasyon dito kasi magkapantay Tama. na body ang Senate at House. Hindi lang yan. Hindi lang sila magkapantay, magkaiba ang kanilang kapangyarihan pagdating sa impeachment. So nakapagtataka at in fact nakakabahala itong remand na ito. Ayan, so ito sandali lang. Ito pala si Professor Mike Chu, Assistant Professor ito ng College of Law sa UP. Kaya magaling ito, hindi yan magiging Assistant Professor sa UP, University of the Philippines, kung hindi ito magaling Ay sabi nga niya ay halos magkapantay lang ang level ng Senado at Kongreso, pero magkakaiba ng function. Ang function kasi ng Senado ay doon dadalhin ng impeachment. Ngayon hindi ginawa ng Senado. Wala nang iba pang mataas na hukuman. Wala nang ibang mataas na House na sinasabi, kung di ang Senado. Ngayon kung ibalik sa Kongreso, wala naman sa batas na Kongreso ang gagawa ng impeachment. Ang sabi sa batas ay sa Senado gagawin ng impeachment. At ito ay, sabi nga, unprecedented. Nakakabahala ang isang ito dahil hindi na siya sumusunod sa batas ng konstitusyon na kapag nag-convene na ang Senado as a court ay tuloy-tuloy na ang pag-trial. Ito nga yung sinasabing kataga sa saligang batas na forthwith proceed, shall forthwith proceed. So patuloy kaagad-agad na walang tigil at walang intervals, kaagad. Pero wala pang trial ay na-dismiss na. Ginamitan lang nila ng remand na word para hindi dismiss. Kasi kung dismiss ay talagang magkagulo-gulo na kaagad. Kaya remand lang muna para medyo banayad lang, di ba? Parang moderate lang ang dating ng pag-dismiss nila. Pero ganun pa rin yun, na-dismiss na, nabasura na, ibinalik sa may-ari, return to sender ang impeachment case. Ngayon merong counter diyan ang Kongreso. Mamaya atin i-vlog yan kung anong gagawin ng Kongreso
tungkol sa pagbasura ng impeachment case ng upper house ng Senado. Balik tayo sa balita. Ito courtesy ng DZMM, Teleradyo Serbisyo. So are you therefore saying na illegal o unconstitutional ang ginawa ng Senado kagabi? Sa aking pananaw, yes, walang constitutional basis yan. Yes, sa aking pananaw, illegal siya. Okay. So ngayon, kailan wala tayong magawa dahil sila po ang may puder. Ano ang reaksyon nyo sa naging latest na habang ng Senado to remand or ibalik sa Kamara de Representante ang Articles of Impeachment, Congressman Franz? Well, nakakabaliw, no, yung nangyari kagabi, no. So, unprecedented, hindi natin nakalain na may magkakaganon. No, kaya nga sinabi natin, napaka-unconstitutional nung ginawa nung Senado. Kasi walang ganong mga procedure. Kapag na-verify na tanggap na ng Senado yung articles of impeachment, ang kailangan na lang nilang gawin ay i-trial na. Hindi yung parang tatanungin pa yung kami, ibabalik sa amin pa. Wala na sa amin yung jurisdiction. Kaya talagang nakakabaliw, nakakatawa itong ginawa ng mga senador dito sa articles of impeachment. Yesterday was quite the whirlwind from the oath-taking to the convening of the court. Conclusion here was for the Senate to proceed with the trial of the Vice President. Therefore, that's what we were expecting. Okay, but from a legal standpoint, is the remanding of the articles constitutional? Is that word even there? Word is not there, and I don't think it's constitutional, for the two reasons that I mentioned earlier, because this thing is supposed to proceed with trial. And based on what they said yesterday, the remand or whatever you want to call it, it's done to give the House an opportunity to explain if it in fact complied with the Constitution. Ayan, so yung nagsalita kanina, ito ay isa ding UP professor yan sa UP. Kaya pagkapareho ang sinasabi ng isang assistant professor kanina, attorney din yon, na dapat ituloy ang trial. Ano man ang mangyari sa dulo ng trial, ayun yun yung resulta. Kesa tinatakpan lang at biglang inurong, kaya nga forthwith, ibig sabihin ay forward, na mabilis kaagad-agad. Kung hindi forthwith yan, ay withdraw ang katagang yan. Umatras ang Senado kaya hindi forthwith ang ginawa nila. Kasi umatras sila at itinigil. So mali, kahit sino pang magbasa diyan na professional, kahit hindi attorney, sa article na yan, Article 11 of impeachment, ay malalaman talaga na mali ang ginawa ng mga senador at gumawa sila ng ibang paliko-liko na magmukhang legal ang kanilang proseso dahil nagbutuhan daw sila, di ba? At siyempre, 5 lang yung minority, pagdating sa butuhan ay talo talaga ang minority. Kaya ito yung nangyayari. Itong masamang nangyayari ito at nakapandulumo na pangyayari kasi masilip na sana natin ang mga authentic na resibo ng confidential fund at masilip din natin ang mga bank accounts ni BP Sara pero hindi nangyari. Hindi nangyari, sobrang pagtakip. Siguro malaki talaga at stake, malaki at stake ang merong diyan na malaking pabuya siguro o kung ano ba? Mga kababayan, ano sa palagay niyo, di ba? Gagawin ba yan ng majority of the Senate kung walang padulas? Kung wala silang makuha kay BP Sara, gagawin ba yan? At hindi yan, hindi maliit yan na bagay ang binigay na pabor ni BP Sara sa mga senador kasi nakasalalay diyan kanilang pagkatao dahil masisira talaga ang pangalan nila dito sa impeachment trial na ito na hindi natuloy, lalo na itong si Escudero. Siguradong talo ito pagdating ngayon sa itong butuhan ng next Senate President
Si Escudero at Soto ang magkalaban dyan eh. Eh kung ako doon, ako kay Soto. Less able, di ba? Ang tawag dyan. Kahit na medyo hindi ganong loyal si Soto sa mga Marcos, pero at least able kumpara kay Escudero. Ang tagal-tagal lang dinidribble ni Escudero ang bola, travel na nga siya, traveling na, di ba? At ipinasa niya muli sa nagpasa sa kanya, hindi sinushoot. Kaya dribble ng dribble ang ginagawa ng Senado at ginagawa nilang legal ang illegal nila na pag-dismiss sa impeachment trial, pasuot-suot pa sila ng pulang robe. Di ba no? Magastos yan. Magkano kaya ang tahi niyan sa bawat isa? Tapos ganun lang. Nanunumpa pa sila. Ay nako. Sana natamaan ng kidlat no. Nanunumpa. Yun pala ang nasa isip ay ibasura lang pala. Akala ko naman na nanunumpa na meron silang ipaglalaban na nila. Ipaglalaban nila ang batas ng ating konstitusyon pero hindi. Kaya ito, Leila de Lima, naghimutok ko. Pakinggan natin si Leila de Lima. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, Ayun. may nagtitinda ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Ayan, so yan nga. Impeachment court na sana kagabi, kahapon ang Senado dahil sa sila ay nag-convene at nanumpa na lahat. Pero yun pala ay hindi talaga nila naintindihan ang salitang forthwith na isinulat ng mga nag-revise ng konstitusyon na yan na hanggang sa ngayon mayroong 4 pa na abogado na buhay pa ang gumawa niyan at lahat nagsasabi na dapat ipagpatuloy talaga ang trial sa Senado pero hindi nagawa. Binasura, pinalitan lang ng word na remand. Pero ang ibig sabihin ng ginawa nila ay pagbasura na yun, dismiss na yun eh. At pagdebatihan na naman daw yan sa 28th Congress kung ituloy o hindi. Kaya malabo na magkaano-ano na yan, di ba? Ma-whitewash na yan. Naku, hindi natin masilip ang katotohanan. Tapos kakandidato si BP Sara sa 2028 at hindi malaman ng mga DDS na meron talaga siyang bank account na 52 billion pesos, sabi ni Trillanes. At hindi natin malalaman kung totoo ba talaga yung confidential fund na nasa 612 million na nilustay lamang in 11 days. At yung mga tao doon na nakalagay sa resibo, kung totoo ba yun, hindi natin malalaman yan, malilibing na yan sa limot dahil sa ginawa ng Senado. Kaya napakalaking kasalanan ng Senado dito sa taong bayan. Niloloko tayo mga kababayan. Sabi nga ni Dilima, napakalaking panluloko. Niloloko talaga tayo kasi walang trial eh. Ang Kongreso kumilos na, gumawa ng impeachment complaint. Pagdating sa Senado, tinanggap, pinirmahan, pero nag-convene sila, oo nga, nagiging korte sila kagabi, pero ang ginawa nila, umatras ka agad without applying the principles of shall forthwith proceed. Yun na word kasi ay talagang hindi nila maintindihan kahit anong gawing paliwanag ng mga eksperto. Kasi DDS pala ang mga utak, ganyan naman talaga ang mga DDS. Ang katotohanan ay ayaw nilang maniwala sa mga katotohanan. Ang pinaniniwalaan nila ay ang sinasabi ng kanilang Diyos na si Digong at si BP Sara. Grabing mga utak pala yan, no? Siguro kumikilos ang espiritu ng demonyo diyan, no, sa Senado at pumasok sa mga utak. Kaya kagabi nagtaasan ng kamay, 8
8 ang bumuto na ibasura ito. Hindi natin gamitin yung remand-remand. Binasura na yan. 8 versus 5. So wala talaga. Talo ang 5. Kaya ngayon nagbubunyi ang mga DDS ngayon eh. Pero hindi nila alam ay merong move pa rin ang ating gobyerno. I-vlog natin yan. Kasi ang Supreme Court at saka ang itong Office of the Solicitor General, ang mga nakalagay diyan lahat ay administrasyon na yan. Yung Solicitor General na pro Duterte ay tinanggal na, yung nakalimutan ko yung Maynunal sa May Ilong. Gibara pala, Solicitor Gibara, tinanggal na yun, pinalitan na ngayon ng loyal sa ating gobyerno. Kaya diyan pa lamang kapag na-submit sa Supreme Court ng Kongreso ang impeachment case na ito at criminal case na ang ipafile doon kasi korte na yun. At sa criminal case, sa Pandarambong plunder case, walang kawala si BP Sara dahil ang Solicitor General, pati na ang Secretary ng Supreme Court, lahat yan ay loyal kay PBBM. Kaya ito ang ating ganti sa mga senador na binasurang impeachment case, hindi ginawa nila ang kanilang trabaho. Napakalaki ng mga sweldo ng mga yan. May mga pork barrel pa ang mga yan. Ang laki-laki ng budget ng mga yan. Tapos sa ganitong trabaho, hindi nila ginampanan dahil natatakot sila kay BP Sara sa bloodbath na sinasabing bloodbath, yung pagbaha ng dugo. Mga duwag pala itong mga senador. Ang dami-daming bodyguard. Mayroon pang mga armored car. Tapos takot sa isang babae lang na wala sa pag-iisip. Grabe. Kaya ito panghuling natin, legal na magsasabi ito na mali talaga ang ginawa ng Senado. Okay, so atin na pakinggan. No need to remand. Tanungin nyo lang, bakit magre-remand pa kayo? Tanungin nyo lang sa House, do you stand by your certification? Do you stand by your verification? Do you stand by your signatures that you have complied with the procedure? It is a simple letter to the House. It does not have to wait for the 20th Congress. In fact, that clearly is a violation of the continuing trial rule. Once constituted, hindi lang constituted, convened. Once convened, tuloy-tuloy dapat ang trial dyan. That clearly is a violation of the continuing trial rule. Ayan, so yung tinatawag ng continuing body, continuing trial rule ng konstitusyon natin, ng saligang batas, hindi na-apply ng Senado dahil yan sa presiding officer, walang iba si Escudero dahil sa Senate President yan. Hindi na-apply dahil ang naman talaga diyan, mag-decide, final decision is the Senate President. Kaya kagabi, ang decision ay butuhan kaagad. Kung hindi yun nagbutuhan, may posibilidad na mailabas yung mga ebidensya at mabasa yung mga ebidensya ng prosecution. Hindi na ilabas hindi nga nabasa yung mga articles. Dahil sa umpisa pa lamang ay nakasit up na pala ito. Nakasit up na yan na mag-motion si De La Rosa, and then mag-second the motion si Cayetano, and then ayun, na kaagad si Escudero na magbutuhan sila. Kung hindi lang sana sinabi ni Escudero na okay, magbutuhan tayo, kung pinagpatuloy yun, binasa ang impeachment rules, makikita yung mga di ba? Ibinasa yung mga articles ng impeachment, binasa yun, at kapag nabasa na yun ay medyo makikita na ng taong bayan, di ba, ang mga pagkakamali ni BP Sara. Kaya yun ang kinakatakutan nila, na mabuksan talaga yung articles of impeachment kasi maririnig ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Kaya stop kaagad nila, basura yung remand. Hindi yan remand, basura talaga yan. Ang kahulugan is dinismiss nila para hugas kamay sila. Pero ganun pa rin, kahit naghugas kamay sila ay malaking kasalanan dahil hindi ginampanan ang kanilang trabaho. Alright, ako magpaalam na mga kababayan, mga ka-good news, mga ka-golden boy, at
Sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan na mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.